Good morning mga kapitok! Welcome to another fun-filled and educating episode ng Pinoy Talk. This morning, we will visit the remarkable and amazing talents sa mga taga-Angono Rizal. We are going to showcase how creative the minds of young Angono artists, plus how they were honed by their mentor, Orville Tiamzon. Also, in our today's episode, dadayo tayo sa Binyan, Laguna and we will visit ang pinagmamalaki nilang water park na nagsilbi ng isang magandang tourist attraction. At ang isa sa umuusbong na industriya ng massage and spa that we can find sa Metro Manila. At aalamin natin kung paano sila nagsimula. All of this and more when Pinoy Talk returns. Ang bayan ng Angono ay kinilala bilang art capital ng Pilipinas sa rami ng mga magagaling na artist na nagmula sa bayang ito. Angono is part of the province of Rizal and lies between Laguna Lake and the foothills of Sierra Madre, some 30 kilometers from Manila. Kabilang sa mga kilalang artist na nagmula sa Angono ay sina Lucio San Pedro sa larangan ng musika at Carlos Botong Francisco for arts. Botong was a benign hippie and the most famous Filipino muralist. He was one of the leaders in the modern art movement in the Philippines. He reveled in and recorded Philippine history, legends, small-town folkways, and small-town sites. Using the evocative force of line, shape, and color, he captured on canvas the grace, vivacity, and resilience of the Filipino. While Lucio San Pedro was a composer and teacher, and was known in the country as the composer of the popular lullaby Sa Ugoy ng Duyan, in collaboration with Levi Celerio and the symphonic poem Lahing Kayumanggi. On May 9, 1991, President Corazon Aquino proclaimed Lucio D. San Pedro a National Artist of the Philippines for music. Pero isang taga-Angono ang tila pinagsama ang galing nila Lucio San Pedro at Botong Francisco. Siyempre, dahil siya ay taga-Angono, hindi maipagkakaila ang kanyang galing sa sining at siya ay walang iba kundi si Orville Tiamzon. Andito po tayo ngayon sa Angono, kasama natin ang isa sa pinakamagaling na multimedia artist dito sa Angono, si Mr. Orville Tiamzon. Hi sir! Hello Paul! Yeah, so, balita ko po kayo daw po yung klase ng makata na marunong sa mga instrumento at iba pa. Sige po, kwentuhan niyo po kami ng tungkol sa kanila. Yung pagpipinta ko kasi, nag-ugnay siya dun sa pintura, sa pagpipinta, at musika. Yung daddy ko, artist siya, and then yung mom ko, educator siya, teacher, and then nagtuturo siya ng piano. So after some time, at early age, nandun pa rin yung kailangan creative kami. So naging awareness ko is ang dad ko nagpe-painting, mom ko nagpe-play ng music, and I think nagkaroon ng marriage between that two discipline. So pagdating ko nung kolehiyo, sabi ko, gusto ko talaga mag-painting. Sir, ngayon na nakita nyo na natupad nyo na yung pangarap nyo, kahit pa paano, di ba? Gaya ng sabi nyo, patuloy nyo pa rin ginagawa yung sinimulan ninyo. Pero yung makita nyo yung sarili nyo doon sa isang tao na nangangarap din gaya ninyo, paano nyo po, paano po nyo ginagawa ng paraan o paano nyo ni-inspire yung mga kagaya nila? Katulad nyo yun, gaya ng nasabi ko kanina, yung Angono Regional Lead School for the Arts, tinawagan nila ako, sinulatan nila ako para makapag-share ng talent and artistic input sa mga estudyante. Nung makita ko yung mga estudyante dito, ako'y humanga dahil selected student na mayroong mga talent sa different art area. So para sa akin, parang kailangan alagaan to. Isa na rin doon sa naging advocacy ko na yung parang kailangan ipagpatuloy ko to. Sayang yung talentong ito kung hindi to madidevelop. And kapag pinagpatuloy to, dito lilitaw yung mga susunod na henerasyon ng mga national artists. Nung nag-start po kayong matuto, ilang taon kayo? Nag-umpisa ako, 4 years old. Yung tita ko, nagagawa siya ng diary, nagagawa siya ng scribbles. Alam ko na nagagawa ako ng watercolor. Nung mag-graduate ako sa college, Fine Arts sa UST, yun yung iniregalo niya sa akin trabaho nung 4 years old ako or 5 years old ako. So that's one of my priceless artwork. So Sir Orville, papakita lang natin sa ating mga kapitok yung isa sa mga ginawa ninyong paintings and what inspires you po na gawin ito at yung konsepto. Okay. Sige po.
Laging paborito kong subject matter, Tiangge, ever since 1987. Na-inspired ako nung minsan magpunta ako sa Ilocos. And then until now, tuwing lalakad ako sa kalye, lagi akong nag-o-observe, lagi akong nakamata dun sa mga iba't ibang mga texture ng tao sa surrounding. At sa pamamagitan nito, dito ako kumukuha ng inspirasyon, ng tema, kung ano yung ipapaint ko. So itong batang ito, natuwa ako dito dahil parang at the early age, makita mo pa rin yung parang masaya yung mukha niya, even daw alam mong bahagi siya ng everyday way of life na yung nagtitinda, pero makikita mo pa rin yung ngiti. And I think i-connect ako to doon sa kultura ng Pilipino. Nandiyan na, mabahaan tayo, mabagyuhan tayo, nakukuha pa rin natin ngumiti. Sa lahat ng nangyayari sa atin. So I think yun yung isang positibong bagay. Ngumiti at maging inspirado. Maganda man or pangit na dumadating sa atin, kailangan laging positibo yung pananaw natin dito. Kaya nga po nung makita ko yung painting, isa lang nasabi ko, wow! Kung magkakaroon po kayo ng pagkakataon na dumaan sa Anguno, pasyalan niyo po ang bayan ng Anguno. Ito po ang bayan ng mga artista. Marami pong mga artist dito at sa pamamagitan ng pag-ikot nyo, magiging makabuluhan ang pagtigil nyo sa loob ng kalahating araw sa bayan ng Angono. Kaya isa pong masasabi ko, isang makasining na araw po sa inyong lahat. Talaga namang nakabibilib ang mga taga-Angono pagdating sa larangan ng sining. Hindi matatawaran ng kanilang galing kahit sa murang edad pa ng mga ito. Astig! Susunod mga kapitok, after nating ma-mesmerize sa galing ng mga taga-eastern part ng Manila, tumungo naman tayo sa ipinagmamalaking water park ng Laguna. So let's ready our trunks and two-piece as we plunge to the waters of Splash Island sa ating pagbabalik! Right now, we are packing things na dadalhin namin papunta dun sa well-known tourist destination sa South Express Superhighway. Tara, sama kayo! At another adventure na naman to. Woohoo! Yeah! Let's ride! Papakita ko muna sa inyo yung mga things that I usually bring pag nagta-travel ako. Check natin. Number 1 na hindi mawawala sa akin, yung shades. Since Splash Island yung pupunta natin, resort, expect ko na mag-swimming tayo. So nagbaon na rin ako ng short. Sakaling abutin man tayo ng ulan sa daan, Boy Scout ako, meron akong baong umbrella. Sombrero, pag talagang hindi na kaya yung init, just to protect the head from too much heat. The most important thing sa lahat, kailangan may baon kang extra t-shirts. So, ayan, meron akong set of t-shirts here. Siyempre, hindi rin dyan mawawala. Medyo pagka-vain ako, kailangan kompleto rin sa gamit. Sa personal hygiene. Mahilig nga pala ako sa gadget. So, pagka ganitong mahaba ang biyahe, kahit sabihin kong 1 oras, 2 oras ang biyahe, medyo mainipin kasi ako eh. I think that would be all. Sige, abangan nyo na lang yung aking pagdating doon. Inabot tayo ng ulan, pero hindi pwedeng hindi matuloy. Go pa rin ako sa Splash Island. I'll be there. Medyo malapit na tayo. Konti na lang. Malapit na tayo dun sa Splash Island. Splash Island Spa and Resort is the biggest water park in the country, situated in Southwood's Ecocentrum, Binyan, Laguna. Owned and operated by Global Guts, which started as a subsidiary of Global Training Solutions. At sa kanilang spectacular thrill, the theme park rides and attractions were designed to provide guests with day-filled aqua thrills and adventures. Pero hindi lang ang mga amenities ang magugustuhan ng ating mga kapitok dito sa Splash. It's their staff's exceptional hospitality na binabalikan ng kanilang mga guests.
So tara mga kapitok, let's take a look kung anong mga amenities na pwede nating enjoy sa pinagmamalaking resort ng Binyan. Excited na akong i-experience ng mga ito. Splash Island, here we come! Ayan, so mga kapitok, sa may gitsang oras na biyahe natin from the Metro Manila, nandito na tayo ngayon sa Splash Island Spa and Resort. So let's see what they can offer. Hi po, Hi, sir. good morning. Welcome Hi, Paul. to Splash Yes, Island. po, I'm good Jim. evening, Sir Jim. Yes, sir. Balita ko sa Splash Island po, kilalang kilala. Tama ba ako? Opo, anyway, ang Splash Island ho since almost 15 years. So now under new management which is Global Gods Park Incorporated. So excited na ako makita kung ano yung mga meron dito sa loob mismo ng Splash Island. Taking shots in here, you know what? Splash Island has 10 major amenities, namely souvenir shop, aviary kung saan makikita ang mga pairs ng lovebirds, Balsa River, Rio Montañosa, King Pilipit, ang makapigil hiningang Magellan's Drop, ang game area kung saan ginagawang fun-filled games and charades, Water Wahoo for kids or ang Camp Carambola, at ang Tausug Trails. Ako nga, ito meron tayong shop dito. So kung sakaling walang dala yung ating mga travelers, kung sakali lang naman na nakalimutan nila, iwan nila. So itong mga shorts natin ito for ladies and for men, affordable po. Affordable ho yan lahat para sa masa. Like for how much po? Ito kasi ang mga rates namin dito nag-i-start ng 150 to 300. Shorts, t-shirts, and everything. Marami dito. Mga floats, and mga pang-games. So dito sa Splash Island Spa and Resort, hindi lang siya basta spa and resort. Meron siyang mga iba pang lugar dito, gaya na lang ito papasukin namin, yung aviary nila. So check natin kung anong meron sa loob. Nakakatuwa yung mga lovebirds, talagang i-welcome ka nila, yung sabay-sabay lang nilang paglipad na para kanilang wini-welcome dito sa loob ng kanilang tahanan. Whoa! Oh, I can see that ride! Nakaba! That's the longest slides we have here, no? Yan yung tawag dito, family ride, Rio Montañosa. Like for how long po yung... Ang height niyan is 70 feet, no? Ang haba niyan is 800 feet. 800 feet, umiikot siya. Meron siya mga 360 na loop. So kung may dala ka cellphone, pwede ka muna mag-text. Pwede, mahaba yan. Mahaba yan. So yan yung family ride or Rio, we call here locally Rio Montañosa. As we enter, ito ang lugar ng Camp Carambola. Ang meaning ng Camp Carambola is for kids, para sa mga bata. No? As you can see, this is the Water Wahoo. Specialized yan sa mga small kids. Yan. Then at the back, that's the slides, no? Yung translation ng mga giant slides, meron tayong slides for the kids. Yung, may enjoy naman nila ng mga bata. One thing that we should remember in going to Splash Island Spa and Resort, mga kapitok, pinagbabawal ang pagdadala ng food and drinks, especially alcoholic ones. Kasi sa loob ay marami ng mabibilihan ng ating makakain for a reasonable price. Sarap ng mga lutong bahay na talaga namang affordable. So mga kapitok, let's start the adventure by trying lahat ng mga pinagmamalaking slides ng Splash Island. Dito natin malalaman ang ating tapang. Sugod mga kapitok! Our first to try is the Splash Island's trademark slide, the Rio Montañosa, kung saan isa itong mahabang slide with thrilling curves and loops. And so itatry na namin yung family ride. Ang kasya ritong katao 4.
Yun ang normal, pero pwede rin naman 3 o 2. Pero pag isa, medyo mahirap nang i-balance kasi kailangan natin i-maintain yung balance nito. Okay, sama kayo. Enjoy na natin to. Let's go! Parang gusto kong mapatas pero matapang ako! Nanay ko! Parang nag-e-enjoy ako sa mga slides ah. Our next to try ay ang Magellan's Drop. Okay, so Miss Jello, dito tayo ngayon sa Magellan's Drop. Magellan's Drop. Ang tanong ko lang kanina sa mga rides na tinry natin, ages? Basta 48 people siya. So magkalang dito naman? Basta meron lang siyang tamang positioning. So, pakita naman natin sa mga kapito kung ano yung ginagamit natin after ng ano yung positioning, right? And so, ito yung mat na gagamitin natin para sa slide. Yun sa long slide na yun. So, may proper positioning. Dapat ang kamay mo naka-steady rito at ganoon din sa kabila. Tapos, ito, pagdating sa gilid, dapat kalapot yung paa. Tapos, dahan-dahan ka itiga. Pwede na natin yan. Pag-iin lang ko yan. Pwede na ha. Para kaya mo ba? So, gusto niyo mo makita yung try namin? Tara! Go! Pagkalood ko, diretso yung daba ko ha. Ito doon. Right ko. Right daba ko. Go! It's hot up in here, DJ. Don't be scared to run this back. Rap it for the girls who are taking over the world. Let me raise a glass for the college grads. 41 rolling to let you know what time it is. You can't hold me. I want my number. Gamit nating mat, tapos ninyo bakit sa kapila sa pati, mabalik na doon sa ibiganting may-ari. Kuha tayo. Kuha tayo isang pretzel. Ito yung sasakyan natin. Pumunta lang, right, Miss Jen? What are we waiting for? Go! So dito sa wave pool nila, merong interval na kung saan yung may oras lang na puro swimming, tapos meron din namang oras na open lang para sa kayak. So dito all-in-one pala siya. Sige, try na natin. Samahan niyo ako. Dito rin sa Splash Island, meron din na nagtatattoo rito. Pero ang gamit nila, henna. Yung henna tattoo. Ibig sabihin yung ink niya after 2 weeks, kuya, no? Anong name mo nga ulit, kuya? Si Marvin, yung isa sa mga magtatattoo dito. So, ginagawa niya iba't ibang tattoo, gaya ng tribal tattoo, Hawaiian tattoo, at iba't iba pang tattoo. Meron naman siyang mga figures or mga iba't ibang klase ng tattoo na pwede niyong tignan. Pwede kayo mag-select dito sa kanyang tattoo book. Sino matapag dyan?
Pareho na tayo! Mabuhay ang mga matatapang! Mabuhay! The newest attraction dito sa Splash, yung zipline. I'm not afraid of heights. Yes, sir. Can Okay, I just ready? go down now? Ready? Opo, enough! Get No! ready, get set. Please, no! Okay, sir. No! Heist! Isa na namang masayang travel and adventure ang na-enjoy natin mga kapitok. Siyempre dito lamang sa Splash Island. At masasabi ko sulit ang aking stay here with my friends. Dahil talaga namang naging masayang araw ko. Parang tulad ng iba, ay babalik-balik din ako dito. Next up mga kapitok, after ng ating nakakapagod na adventure, it's time to relax sa isang sumisikat na massage and spa sa Metro. It's to rejuvenate our tired muscles and feel the comfort of Zen Asia sa aming pagbabalik! Zen Asia is now one of the fastest growing massage and spa in Metro Manila. With its first established branch in Makati City, Zen Asia have grown with its 3 additional branches in Timog Avenue in QC, Santa Ana in Manila, and its newly opened Green Hills branch in San Juan. Soon, they're opening its Binondo branch. Hi sir, I'm Paul Kimbo. Hi. Your name sir? I'm Mr. Oswald de la Cruz. Sir, balita ko sir itong Espanyol name Zen Asia. Why Yes. Zen Asia? Okay, because of the name of Zen Asia, it might be too funny for you to hear, but our first child's name is Asia. And the reason why for Zen, because of it's really like the other way around of my daughter's attitude in terms of being a child. She's being makulit, noisy, and being naughty. So it was really like a childlike. Okay, then maybe we could put that name Zen just to to reverse it. So ibis na makulit and then being too noisy, I put the word Zen. That's why It's like Zen Asia. Asia. Yeah. Okay, so when it was established? 2007, it was established as a home service in Green Hills. And then it actually, then we incorporated it in 2008. I would say, sa lahat ng mga masahe, we are the only spa na sa simula pa lang ng spa, we call it warm up. So sa warm up na yan, it's about 10 minutes relaxation, but it's actually stretching lang. So all of our massage actually considers that. And it's quite a relaxing experience to everyone. Somehow, para siyang yoga. Parang gano'n, may part na pagka-yoga. Yes, it's part yoga, it's part stretching, it's also part pressure pressing. Hihilig ko po yan. Yung yoga and the stretching. Body scrub muna yung unang gagawin dito sa Zen Asia bago i-massage yung katawan ng mga clients natin. So para just to make sure lang na i-soften yung skin saka matanggal yung mga dead skin sa after ng body scrub kanina, full body scrub. Ayan, ngayon, minamassage natin. So, full body massage naman. Shiatsu ba ating gagawin sa akin? Swedish na. Sarap ng feeling. So mga kapitok, titipirin ba natin ang ating mga sarili sa pagre-relax? Why not pamper ourselves matapos ang isang linggong hectic schedule? Tara na sa Zen Asia! The fun run, dubbed as Takbo para sa Kaalaman,
kalusugan at kalikasan was a big success last Sunday, where more than 2,000 marathoners from the Philippine National Police Academy actively joined the race. 3K runners, and after 5 minutes, As early as 3:30 a.m., contingents from different class of the PNPA flocked the CCP Complex Roas Boulevard in Pasay City to compete para sa 3K, 5K, at 10K categories. The said event was spearheaded and sponsored by San Miguel Corporation, Petron, Thomson Lab, and A4 Telemedia. So paano mga kapitok? Sa susunod na episode ng Pinoy Talk ay muli niyong abangan ang iba pang magagandang lugar dito sa Pilipinas. This is your host, Paul Kimbo. Remember that the use of traveling is to regulate imagination by reality, instead of thinking how things may be, to see them as they are.